Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Bago tayo matulog, discuss lang natin ito, napaka-importante para mawala yung ating agam-agam at mawala ang ating takot sa ating dibdib. Para bago tayo matulog, meron tayong mapag-isipan ng malalim. Claire, magandang gabi. Todara, Wali, Elhi. Gandang gabi, kapatid. Kay Eva, good evening. Good evening sa inyo. Share nyo ito kasi para mawala yung takot ng ating mga kababayan. Hindi tayo mananalo sa laban pag yung takot lagi nasa dibdib, yung doubt. Sisimula kasi sa doubt yan eh. Kagaya ng iba, hanggang walang tigil. Kaya raw tayo magrarally sa Supreme Court dahil sumusuporta raw kay BBM. Mga buwang talaga eh. Malalabnaw ang utak. Ba't natin susuportahan yan? Nanalo na yon. Naghihintay na lang ng pronouncement. Ethel, gandang gabi. Brother Joe, magandang gabi. Gising ka pa rin. Joe Palmares, good evening, brother. Kay Ray Anthony Abu, good evening. Huwag lang tayong, brother Ray, mapapatigil yung bakulo na yan pag gumalaw tayo. Hindi yan matitigil na salita lang tayo na salita na matigil na yan. Kailangan na may gawin tayo. Okay, Kabatyan. Gandang gabi from Mindanao, Zamboanga. Ingat kayo dyan sa Zamboanga, brother. At ito, magandang mai-discuss natin ngayon dahil ito, napakasimple nito. Pero nakakaligtaan natin eh. Takot tayong lumaban nakasulat sa ating konstitusyon eh. Yung people's power, power of the people, civilian supremacy. Ibig sabihin, mas mataas tayo sa mga politician at saka sa military. Tayo yung gobyerno eh. Tayo po ang gobyerno. Kaya pag tayo nasa kalsada, mayroon tayong kausap ng mga pulis, mga sundalo. Ang una kong tanong sa kanila, sino ba ang gobyerno? Saan ba nananahanan ang gobyerno? At kanino ba nagmumula ang power ng gobyerno? Yan ang tanong ko kagad sa ating kapulisan, sa ating mga kasundaluhan. Alam nating lahat na may mali na nangyayari. Kahit yung pulis alam na may mali. Yung sundalo alam na may mali sa nangyayaring pandemic na ito. Kahit yung mga nagpapatupad nito, alam nilang mali yan. Hindi naman pwede nilang itago yan eh. So yun ang ating i-discuss ngayon at maganda ma-discuss nyo rin sa inyong mga kapatid, inyong mga anak, inyong mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Kasi hindi matatapos to talaga na hindi nyo maiintindihan kung ano yung dapat natin ipakipaglaban. Alam natin may mali. Marami sa atin nagsasabi sana matapos na hindi matatapos ito na wala tayong ginagawa. At matatapos ito kung sama-sama tayo nagagawin ito. Kay Mayrin, magandang gabi. Remedios Valdez, good evening. So simulan na natin at i-share nyo na lang ito. Ang sabi sa atin ng mga magigiting na abogado o kahit yung mga nakakausap rin natin na nakakaunawa kung ano yung nangyayari ngayon. Sabi nila, when fighting for our rights, do not fear. Huwag kang matakot. For we, the people, is the government. Tayo ang gobyerno eh. At supreme tayo above all politician and the military. Bakit tayo takot makipaglaban? Bakit kapag nag-lockdown sila, takot tayo? Nagpatupad sila ng mali, takot tayo. Bakit ganun? Linaw-linaw nakasulat sa ating konstitusyon, the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Diyan po nakasulat yan. Bakit po tayo natatakot? Yun po ang ating ipinagtataka eh. Tayo po pag nasa kalsada, although nahuli tayo, ikinulong tayo, pero ipinakipaglaban natin kung ano yung tama. Kung mali tayo, dapat nakakulong pa kami hanggang ngayon.
Yan po ang ibig nating sabihin, huwag kayong matakot. Yung pag may doubt ka sa isip, ibig sabihin, ano ka eh, mayroong agam-agam ka. Yung agam-agam na yan, nagki-create yan ng fear, ng takot. Ulitin ko pag may doubt ka, agam-agam, nagki-create yan ng fear. Bakit nagki-create ng fear? Hindi ka sigurado sa sarili mo, lalaban ba ako o hindi? Baka ikulong ako. Tama naman pinapakipaglaban mo. So nagki-create siya ng fear. At pag may fear ka, lahat ng sabihin mo, nakikita, may takot ka. Kahit mambas ka, kahit na mamansin ka dyan or mag-comment ka, nakikita yung takot mo. Kung ano yung sinusulat mo at sinishare mo, nakikita ron kung anong klaseng pagkatao meron po tayo. Yan po ang katotohanan. At nagre-reflect yan doon sa mga sinasabi natin. Ulitin ko, hindi ito matatapos na sasabihin natin sana matigil na ito. Hindi ito matatapos na puro dasal lang tayo. Hindi po ganun ang labanan. Dadasal tayo for guidance, pero tayo pa rin ang gagawa. Wala pong nangyari na puro dasal nanalo lang. Wala pong ganun. Kahit nung unang panahon, sila Noah, sila David, gumalaw sila kaya sila nanalo. So ganun rin po ang ating dapat gawin. So nakasaad po yan sa ating konstitusyon. Mataas po tayo sa mga politiko at saka sa military. Tanin niyo po sa isip niyan. Lalo na tama tayo. Ayan, yung Declaration of Principle, Article 2. Teka, maliit siya. Lalakihan natin. Sandali lang. Mababasa niyo ba? Yun. Sabi diyan sa Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nakita nyo na? Teka lang lalakihan natin para makita ng lahat. Maganda yung malaki yung nababasa natin hindi maliit. Malaki naman dito. Bakit doon pagdating niya maliit? Ayan, maliwanag sa Section 1. Sa atin nananahanan, sa atin nagmumula ang authority. Authority po yung sinabi. Ano yung authority? Otoridad. Pag may authority ka, pwede ka mag-utos. Pag may authority ka, pwede mo silang pagsabihan. Pag may authority ka, pwede mo silang hulihin. Yun po ang ibig sabihin ng authority. Ayan ang liwaliwanag sa Section 1. Sorry, maliit lang. Hindi ko napalaki. So ang linaw dyan, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Galing sa atin yung otoridad. Sa atin ang gagaling. Bakit takot tayo makipaglaban? Ang dami-dami natin, konti lang yung mga kapulisan. Kahit may baril sila Alam nilang mali sila Ganun din ng mga politician. Ilan piraso lang sila. Ang dami-dami natin. Ang problema, ewan ko ba, takot manindigan, karamihan ng Pilipino. Okay. Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ayan po, linaw-linaw Pwede nating utusan yung military. Bakit hindi sumusunod sa atin yung military? Sinusunod nila yung mga politiko nasa gobyerno. Ang linaw-linaw dyan, the armed forces of the Philippines is the protector of the people. Protector natin at ng state, ng bansa natin sa kabuuan. May sinabi ba dyan na protector sila ng mga politician? Protector sila ng mga nakaupo sa gobyerno? Wala naman nakasaad dyan Kaya pagka nakikipaglaban tayo sa kalsada at kausap natin yung kapulisan, hindi natin sila pinapagalitan pero tinatanong natin sila. Ano ba nakasaad sa ating konstitusyon? So yun po ang kailangan. At kailangan ipaalam sa kanila na kasama rin sila sa sambayanan dahil may pamilya sila May asawa sila, may mga anak sila, may mga magulang sila. So kasama yung pamilya nila.
doon sa ating governance, sa gobyerno na sa atin nagmumula ang authority. Ang lino dyan, no, civilian authority is at all times supreme over the military. Bakit tayo takot? Matapang lang tayo sa social media. Alam na natin yan, may mali sa mga elitista, may mali sa mga oligarko, may mali sa mga politiko. Paulit-ulit lang tayo sa social media na sinasabi. Ang kailangan po natin, lumabas na tayo at exercise natin yung authority natin. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Ang linaw po dyan eh. Protector siya ng mga tao, hindi siya kalaban. Hindi kailangang isuppress yung kalayaan, karapatan ng sambayanan. Ang linaw po dyan, konstitusyon po yan. Ang konstitusyon, basehan ng lahat ng batas. Ang lahat ng batas na ginagawa, hindi siya pwedeng above sa konstitusyon. O Section 4, ang nalagay. The prime duty ng gobyerno na tayo ang nagtatag at nagtayo, yung mga inupo natin, is protektahan tayo. Eh sa bakuna na yan, pinoproteksyonan ba nila tayo? Di ba pinapatay tayo? Ang linaw naman yan eh. Pinoproteksyonan ba tayo ng mga inupo natin? Di ba? Hindi. Kinokontrol nila tayo, pinapatay nila tayo. The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizen may require under condition provided below to render personal, military, or civil service. Ito paliwanag ko lang sa inyo. Itong paragraph na ito, itong section na ito, kung sakaling may gera, para maintindihan nyo kung sakaling may gera, ibig sabihin, gusto tayong sakupin ng dayuhan. At yung mga gusto nila i-implement. Ulitin ko gusto tayong sakupin ng dayuhan at yung mga gusto nila i-implement sa atin kahit ayaw natin. Ito po, may nag-uutos sa gobyerno natin. Sino nag-uutos? World Health Organization. Anong inuutos? Bakunahan tayo. Teka lang, pwede nating invoke itong Section 4. Kasi kailangan yung nakaupo sa gobyerno na tayo rin na nag-uupo, protektahan tayo, hindi kontrolin. At gusto tayong sakupin ng World Health Organization. Paano tayo sinasakop? Inuutusan yung gobyerno natin. Inuutusan na, bakunahan mo lahat ng tao. Aba, ang interpretasyon ko rito bilang customary lawyer, natural law, ang pagkakaintindi ko rito, pwede na tayong mag-act under ng Constitution Section 4 dahil may pananakop na eh. Gusto tayong sakupin ng World Health Organization, patayin tayo. All citizen may be required under condition provided by law to render personal, military, or civil service. Hindi tayo kayang proteksyonan ng military. Sinusunod nila yung sinasabi ng World Health Organization na ibinulong lang sa ating mga inupo sa gobyerno. Pinapatay tayo. Aba, teka lang. Parang mali na yung ginagawa ng ating military. At mali talaga yung inuutos ng gobyerno. So tayo mismo, teka lang, anong dapat natin gawin? Pwede tayong mag-act na protector ng sarili natin. Yan po ang pagkakaintindi ko dyan bilang customary lawyer. Pwede natin protektahan yung sarili natin. Bakit? Sinasakop tayo ng World Health Organization. Paano tayo sinasakop? Inuutusan yung gobyerno natin. Yung mga inupo natin sa gobyerno at yung inupo natin sa gobyerno, inuutusan yung military. Dapat ang military hindi makinig doon sa inuupo natin, sa atin makinig. Sana maintindihan ito ng ating mga military. Dahil yan po ang pinanumpaan ninyo. At yan ang nakalagay sa ating konstitusyon. Protector kayo ng tao at ng state. Proteksyonan nyo kami against sa nakakamatay na bakuna. Proteksyonan nyo yung state na hindi tayo masakop mautusan ng World Health Organization. May soberenya tayo eh. Marami pong mali, sa totoo lang. At pag inimbok natin yan, naglabo-labo tayo sa kalsada, alam natin, nakaangkla tayo sa ating konstitusyon. Yan ang sana maintindihan ng ating military. Section 5, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and promotion of the general welfare
are essential for the enjoyment by all the people of the blessing of democracy. Ang linaw sa Section 5. Maintenance of peace and order. Ginagawa ba ng mga inupo natin sa gobyerno yan? May peace and order ba? Wala. Ba't walang peace? Ibinubulabog tayo. Merong pananakot, grave coercion. May panluloko, manipulation. Merong deceit, panlilinlang. At may talagang pananakot. So, may peace ba yan? Order ba yan? Peace and order ba yan? Ngayon, pilit tayong tinuturukan kahit ayaw natin. Tinatakot tayo, hindi ka makapasok sa trabaho, hindi ka makapasok sa eskwelahan. Lahat ng pananakot. Protection of life ba yan and liberty? Ay, ang buhay natin, property natin ito eh. Ang buhay natin, property natin ito. And the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessing of democracy. Wala na tayong demokrasya. Bakit? Eh hindi na tayo makapamili ng gusto natin eh. Hindi tayo makapag-decide ng gusto natin para sa kalusugan natin at sa buhay natin. So wala nang democracy. Maintindihan sana ni BBM yan at maintindihan ni Sara Duterte yan. Wala na tayong democracy. Bakit? Eh pinipilit nyo kami, tinatakot nyo kami, niloloko nyo kami. Para lang magpabakuna. Democracy pa ba yan? So kaya ako ini-explain ito, sana makarating sa mga military natin. Mali na po ang inyong sinusunod. Hindi na naaayon sa konstitusyon. Sinasabi nyo, medical issue itong nangyayari na to. Hindi po. This is about control. At kaya pong patunayan ng mga doctors natin yan. Huwag nyo na po kami pinagloloko. Ulitin ko po sa ating mga military, sa mga inupo natin sa gobyerno, never nyo na kami tatakutin. Alam namin ang batas. Alam namin ang pinapakipaglaban namin. Magharap-harap man tayo sa kalsada sa isang madugong pakikipaglaban, alam nyo na kami ang tama at kayo ang mali. Nasa sukdulan na po tayo, sa totoo lang. Itigil nyo na po yung panloloko ninyo. Pinaluwag nyo lang dahil eleksyon, dahil kampanya. Magkakadikit, walang face mask, walang social distancing, magkahalo yung bakunado at hindi bakunado. Ngayon sasabihin nyo, may Omicron na naman, mga leche kayo. Pinagloloko nyo ang taong bayan sa totoo lang. At hindi kayo titigil hanggat walang nangyayari sa atin na madugong labanan. Bakit matatakot tayo magsalita? Eh, ganun yung ginagawa nyo eh. Ang dami na nagkasakit, ang dami nang namatay. Wala pa rin kayong tigil na panluloko sa sambayanan. Bakit na ginagawa nyo? Dahil sa pera, sa suhol sa inyo. May tinanggap na kayo. Pagdating sa kalusugan at pagdating sa nag-iisang buhay natin, bigyan nyo kami ng kalayaan. Huwag nyo kaming pinagloloko. Hindi lahat ng Pilipino tanga at hindi lahat ng Pilipino duwag. O yung mga comment ng comment, walang tigil ng comment. Alam na nating may mali, paulit-ulit pa. Sana matigil na yung bakunahan. Sana ito may na-share ako galing sa ibang bansa. Alam na natin lahat yan eh. Paulit-ulit na yan. Paulit-ulit na lang ang mababasa mo sa social media. Walang tigil. 2 taon na, paulit-ulit. Ang kailangan po natin, magsama-sama tayo sa kalsada. Marami tayo at ipakita natin kami na marami ayaw namin yung bakuna na yan. Ibigay mo sa amin ang kalayaang mamili. Huwag nyo kaming pinagloloko. Kung mamatay kami. Basta hindi kami magpapabakuna. Yan po ang totoong kalayaan. At nakaangkla yan sa ating konstitusyon. Our right to choose. Our right to life. Ngayon mag-isip-isip po kayo. Ang dami na nating sinabit ng mga letter, petition, TRO, executive branch, legislative, judicial. Palagay nyo maaaksyonan yan. Naniniwala pa rin tayo sa batas pero matagal.
Hindi nila kasi alam kung ano yung priority. Ang priority, kung ano ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino na matapos na at nahihirapan na ang sambayan ng Pilipino, yun ang priority na dapat aksyonan ng ating judiciary. Yun ang dapat nilang unahin. So ulitin ko, sambayan ng Pilipino, dapat magising na tayo. Yung mga leader ng mga grupo nakikipaglaban, magkaisa na po tayo. Tanggalin nyo na yung pride. Kasi yung iba, takot eh. May doubt eh. May doubt sila, alam natin yan. Ngayon, yung doubt nila, para hindi mahalata, nilalagyan na lang nila ng pride. Aba tayo sasama dyan. Sira ulo yan. Dito lang tayo. Social media lang tayo. Comment lang tayo rito. File lang tayo sa husgado. Okay yan, mag-file. Hindi natin sinasabing mali. Pero sabayan natin ng aksyon. Yun po ang tama para matapos na ito. Numbers po ang kailangan makita. Sabihin nyo, haka-haka yung sinasabi ko. Walang base yan. Bakit sa ibang bansa, sa Canada, dire-diretso yung kanilang pagpaparami ng tao sa kalsada. Hindi na lang binabalita sa mainstream media. Sa ibang bansa, ganun rin ang ginagawa. May basihan po. Sila nga, mauunlad na bansa eh. May kapasidad sila. Sabihin natin na mas matatalino sila sa atin. Or tayo ang mas matalino, sila hindi. Pero alam nila yung tamang pakikipaglaban. Bukod sa husgado, nag-file sila, lumalabas sila lahat sa kalsada, marami. May pumipigil ba sa kanila? Wala, kasi marami sila. At doon nila pinapakita yung power ng taong bayan na dapat sinusunod ng mga inupo sa gobyerno at sinusunod ng batas. Bakit po tayo natatakot? Tanungin niyo po ang mga sarili niyo. Ano pong kinakatakot nyo? Ang pinapakipaglaban natin tungkol sa ating kalusugan na pwede nating ikamatay. Nag-iisa lang po ang buhay. Huwag po kayong mag-alatsamba. Nag-iisa lang po ang buhay natin at buhay ng mga mahal natin sa buhay. Nag-iisa lang yan. Doon sa mga naturukan, bago ko magtapos, sa mga naturukan, kayo ba malaya na? Ulitin ko, sa mga nabakudahan, ang tanong ko sa inyo, kayo ba malaya na? Hahanapan pa rin kayo ng booster. Magpe-face mask pa rin kayo. Social distancing pa rin kayo. Hahanapin pa rin yan. Kahit saan kayo pumunta. Malaya na ba kayo? Hindi rin. Ngayon, yung hindi nagpabakuna, kami nag-uobserba sa inyo. Inoobserba namin kung anong mangyayari sa inyo. Anong gusto mo? Ikaw yung nag-uobserba o ikaw yung inoobserbahan kung kailan ka titirik? Sa mga nabakunahan, mahal po namin kayo. Kung sinasabi nyo, hoax, mga sinasabi na, conspiracy, mga sinasabi natin, abay mag-isip na kayo sa ngayon. Ang dami na nagkasakit at namatay. Sino binabantayan ngayon? Kahit ng DOH, yung mga nabakunahan. Kayo ang binabantayan na. Bakit? Ba't kayo binabantayan? Sa inyo na nagmumula yung sakit eh. Yung sinasabi nila dyan na monkey, hindi ko maintindihan, monkey pox ba yan? Ano rin yan eh, autoimmune disorder. Lahat ng nasa bakuna, ang resulta niyan in the long run, autoimmune disorder. Hindi na malaman ng immune system mo kung sinong kalaban, kaya inaatake na niya yung sarili mong cell, sarili mong katawan. Yan po yan. Sabihin nyo, mali. Tanungin nyo yung mga doktor. Doon lang po papunta yan. Kaya nakaprogram na yan eh. Alam ng gobyerno, alam ng mga inupo natin sa gobyerno, mga corrupt na politician na may mali. Alam ng pulis, sa kanilang puso at isipan, alam ng kasundaluhan, may mali. Sige lang, baka hindi pa pumalag ang taong bayan eh. Sige, diretso lang natin. Ganun ang mindset ng mga yan.
Kapag ka politiko ang pinapakipaglaban natin, ulitin ko ha, kapag ka politiko ang pinapakipaglaban natin, gusto nating manalo, ang dami, tausan sa kalsada. Pero pag buhay natin, ang pinapakipaglaban natin, wala kang mahagilap. Ayaw sumama sa'yo. Ulitin ko ha, kapag politiko ang pinapakipaglaban natin para manalo, sa lecheng halala na yan. Ala, sama-sama yan, ang dami. Pero pag buhay natin, ang poproteksyonan natin, isisigaw natin yung ating karapatan para mabuhay, wala kang mahikayat. Ganyan ang klase ng mindset. Meron ang mga karamihan ng kababayan natin. Hindi pa rin nagigising sa ngayon. Ngayon natatakot kayo. Ba't kayo matatakot? Sinong kinakatakutan nyo? Pulis? Ang panakot lang naman ng mga nakaupo sa gobyerno para ipatupad to lahat, pulis eh. Ba't kayo matatakot sa pulis? Eh alam nila yung problema. Ang gusto ng pulis, magparami na tayo sa kalsada para matapos na ito. Yan po ang gusto nila. Yung mga kasundaluhan natin, mga general, alam nilang may mali. Sinasabi na ni General Parlade yan eh. Basahin nyo doon sa Manila Times. Ang linaw-linaw. General yan, 3-star general. Kahit retired yan. Alam ko, kinakausap niya ang mahal na Pangulo, yung uupo ngayon si BBM. Alam ng military, mga general, alam nila may mali. Ba't tayo matatakot? Ba't kayo natatakot? Pag isinulong natin People's Initiative, wala pwedeng magpahinto sa atin. Kahit pulis, kahit yan Supreme Court. People's Initiative yan. May mali tayong nakita. Binabiolate yung ating konstitusyon. Halos 38 articles and provisions sa konstitusyon natin ang nabiolate na ng executive branch. Walang ginawa ang judiciary natin. Walang ginawa ang legislative. Saan tayo pupunta? Hindi naman pwedeng manguna yung mga kapatid nating kapulisan or manguna yung mga kapatid nating kasundaluhan. Tatawagin nila yan, military junta. Sambayan ng Pilipino pa rin po ang kailangan para maging mapayapa yung ating pakikipaglaban. Ulitin ko po, kahit sinong general sa PNP, kapulisan natin, general sa Armed Forces of the Philippines, mabasa yung konstitusyon, alam nila sa puso nila, sa isipan nila, may mali talaga. Ngayon, tatanungin ko kayo uli, kayong mga nandito, nakikinig. Hanggang kailan nyo tatanungin yung sarili ninyo na sana matapos na ito? Sana ganito gawin natin. May bago na naman na variant. Si BBM isusulong ang bakunahan. Ganun rin si Sara. Paulit-ulit na po yan eh. Alam na natin lahat yan. Ang kailangan po natin, magsama-sama tayo at gumalaw tayo. Yung mga nasa Visayas hindi makapunta sa Luzon, meron naman kayong mga branches dyan ng ating Korte Suprema. Yung mga branches sa yung mga City Hall. Pwede kayong mag-conduct rin doon ng People's Initiative. Isigaw nyo na, ayaw namin magpagbakuna. Ganun lang kasimple. Ibigay nyo yung karapatan naming mamili at karapatan naming mabuhay. Nag-iisa lang buhay namin. Ganun lang isisigaw natin. Matapos na ito, tigilan nyo na po yan. Yan lang po. Kaya isinare ko sa inyo itong constitution natin. Yan lang po ang basihan ng mga sinusunod natin. Ang dami na natin labas sa kalsada. Lahat na ng klaseng alert level. Lahat na ng klaseng lockdown. Lahat na ng klaseng checkpoint. Sinagasaan na po natin. Bakit nandito pa rin tayo? Hindi naman tayo nakakulong. Nahuli tayo doon sa Liwasang Bonifacio na patunayan natin tama tayo kaya tayo nakalabas. Ngayon, anong kinakatakot nyo? Kaya nga, ayaw nilang kausapin ang CDC-PH eh. Ayaw kausapin ang DOH ng mga inupo natin sa gobyerno kasi alam nilang may mali. Ayaw nilang mag-hearing kahit sa Kongreso, kahit sa Senado. Ayaw nilang mag-hearing. 2 taon na, ayaw mag-hearing. Tungkol dito, may mga gamot naman na mas safe at saka effective.
Hindi yung bakuna na eksperimento. Bakit walang hindi pinag-usapan sa Kongreso, Senado? Hindi pinag-usapan sa judicial. Ang dami ng petition, position, TRO. Kasi alam nilang may mali. Kapag pinag-usapan, inaangat lang nila yung claim natin na mali talaga yung pinapatupad nila. Saan po nangyari na nanalo yung mali sa tama? Lalo ang dami natin. 110 million. Pag sama-samahin mo man yung mga sila nasa sa gobyerno, inupo natin sa gobyerno, abutin mo ng 2 milyon sila, marami pa rin tayo. Eh bakit tayo natatakot? At una sa lahat, tayo yung nasa tama. Eh bakit yung mga ibang grupo ng mga takot lumabas? Tataka ako. Yan po ang challenge sa inyo. Challenge ko na po yan. Pag lumabas ka ba, nanggugulo ka na kaagad? Ganun ba ang perception ng iba? Pag nasa labas ka, consider ba itong lumalabang ka sa gobyerno? Iba po yun. Sinasabi natin, hindi natin kalaban ang gobyerno. Tayo kasi ang gobyerno eh. Kalaban natin yung sistema na sinusunod noong mga inupo natin sa gobyerno. Yun po ang tamang paliwanag. May pananakop na po na nangyayari. Kaya pwede na nating i-invoke ang ating konstitusyon. Article 2 ng ating konstitusyon. Magsama-sama tayo. Yung sinasabi nga ng iba, pwede na magkaroon ng citizen arrest. Pwede! Eh, pinapatay na tayo eh. Tayo natatakot. Samahan nyo lang ako. Ako aaresto sa lahat na yan eh. Di ko naman pwedeng sabihin, pumunta na ako ng DOH. Anong ginawa namin sa DOH? Pinagmumura ko na sila lahat ron, pati si Duque, General Galvez. May lumabas ba? Kahit man lang isang abogado nila, wala. Meron lang ba sila naging comment sa dyaryo tungkol doon sa ginawa? May comment ba sila kahit sa mainstream media? Walang comment sila. Kahit pinagmumura ko na sila ron. Bakit? Eh alam nila tayo yung tama eh. Matuto sana tayong manindigan sa tama. Yan po ang kailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Huwag po tayo magtago doon sa ang dami nating dahilan. Kung gusto natin matapos to, maraming paraan eh. Pero kung ayaw nyo matapos talaga to, ang dami nyong dahilan. Sa totoo lang. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Karapatan yung mamili kung anong gusto nyo sa buhay nyo. Kaya lang, kung patuloy kayo lang puro ganyan lang tayo sa social media, comment lang tayo, sus Mariosep, hindi tayo matatapos. Hindi tayo mananalo. At ulitin ko sa inyo, kung hindi natin to gagawin ngayon, kailan pa? At kung hindi tayo ang gagawa nito, sinong gagawa nito? Iaasa natin sa iba. Magtulungan na po tayo. Sa March 26 po, kung sino yung may puso na ipagpaglaban ng tama, nandun lang po kami sa harap ng Supreme Court. People's Initiative. Yun lang po. Pag tinanong kami ng Supreme Court, anong gusto nyo? Eh may sinabit yan yung CDCPH, may sinabit yan yung CCH. Gusto namin bantayan. Ilabas nyo na ang inyong resolution. Yun lang, ganun kasimple. O bukod doon, ibigay nyo na sa amin yung kalayaan namin na mamili pagdating sa kalusugan namin. At huwag nyo na kaming takutin, huwag nyo kaming pilitin. Ganun kasimple. Kaya kami nandito sa harap ng Supreme Court. Ganun po kasi, paglaban ba sa gobyerno yon? Political ba yon? Ang ginagalawan po nating mundo is political in nature. Paulit-ulit ko yung sinasabi, pag kumakausap ka ng mga tao, pinapakinggan mo sila, na-impluwensyahan ka nila ng konti, may natutunan ka, at ikaw rin pinapakinggan nila at naka-impluwensya ka ng konti, yun po is political in nature po yun.
Huwag po kayong maging plastic na kesyo ayaw nyo sa politika. Ang ginagalawan po nating mundo, political in nature. So huling tanong ko po sa inyo, hanggang kailan kayo magtatago sa inyong comfort zone? Hanggang kailan nyo i-deprive ang magandang kinabukasan ng inyong mga anak at inyong mga apo? Kapag wala kayong ginawa sa ngayon, sila ang magsasuffer. Lahat po tayo mamamatay. Mamaya, bukas, baka hindi na tayo magising. Nagising ka, naglakad ka, nasagasaan ka. Wala po nakakasigurado sa buhay natin. Gawin na po natin kung ano yung nararapat sa lalong madaling panahon. Yan po ang kailangan nating gawin. Ang pagdidesisyon po nasa inyo na. Binigay ko na sa inyo lahat ng perspektibo. Tanggalin yung takot sa kapulisan. Tanggalin yung takot sa ating kasundaluhan. Sila lang naman ang ginagawang panakot ng mga inupo natin sa gobyerno para maipatupad ito. Takot na takot kayo pag may lockdown. Takot na takot kayo kapag may checkpoint. Takot na takot kayo pag hinanapan ng bakuna. Hindi ko maintindihan. Marami naman hindi nagpabakuna, may trabaho pa rin. Sabihin nyo, hoax yan or fake yan. Ulitin ko sa inyo, maraming hindi natanggal sa trabaho, walang bakuna. Nagtatrabaho pa rin ngayon. Katotohanan po yan. Nasa inyo po kung paano nyo i-assert yung inyong karapatan. Yung inyong right para mabuhay. Tama si Palo Carlos. Ito, tama ka talaga. Sabi ni Palo Carlos, dati noon walang social media, mas mabilis magkumpol tao sa rally. Now dahil nailalabas na sama ng loob sa media kaya hindi nagrally. Dapat evolve natin yan. Huwag tayo makontento sa media lang. Pahayag natin nandun tayo physically, spiritually, sama sa... Tama ka. Tama ka. Akala nila sa social media mananalo na eh. Yan po ang tamang explanation. Takot. Takot kayo. Duwag kayo na ipakipaglaban yung future ng inyong mga anak. Yung future ng inyong mga apo. Takot kayong ipakipaglaban yung nag-iisa ninyong buhay. Kaya kayo nagsasubmit kayo magpabakuna. Natatakot kayo sa checkpoint. Natatakot kayo pag kayong may alert level. Yan ang klase ng karamihan ng mga Pilipino na meron tayo. Tapos yung takot, ginagawa pride. Dito lang ako, ba't ako sasama sa inyo? Yan po ang nangyayari. Hindi ko po kayo sinisisi. Ang sinishare ko po sa inyo, katotohanan. At hindi po sa akin ang gagaling yan. Sa inyo rin ang gagaling yan. Doon sa ibang nakakaunawa. So bago po tayo magtapos, hindi natin habaan. Diniscuss ko lang, niremind ko lang sa inyo yung nilalaman ng ating 1987 Constitution Article 2 para maintindihan po nating lahat. Ako, pamilya ko, asawa ko, mga kaibigan na kasama natin sa laban, mga grupo na kasama sa laban, ay bakit nakakapag-travel naman tayo kahit saan? Kakarating tayo kung saan-saan sa bansa. Sumasakay tayo ng eroplano. Wala naman tayong bakuna. Nag-i-explain lang tayo. May dala lang tayong medical certificate. Lahat ng klase, nung kasagsagan pa ng mga checkpoint. Bakit nakakalabas naman tayo? Ang tanong lang lagi sa kapulisan, mga kapatid, ano ba nakalagay sa ating konstitusyon? Yan rin yung sinabi ko kay Colonel Branon sa Presinto 5. Nung gusto niya na kaming hulihin. Tinanong ko siya harapan.
Kernel, ano bang mas mataas? Alam mo ba yung konstitusyon? Ano ba mas mataas? Konstitusyon o city ordinance? Ignorance of the law excuses no one. O alam ko na yung mangyayari. Mapapawalang sala kami, makakalabas kami. O di ba yun ang nangyari? Maring tumagal kayo sa loob, at the end of the day, lalabas pa rin yung katotohanan na ayon sa batas. Pinapatagal lang nila eh. Binabali lang nila. Kung ayaw nilang ipatupad ng tama yung batas, tayo na magpapatupad, nasa konstitusyon eh. Tayo makikipaglaban. Hindi pa tayo dumadako doon sa madugo, pero malapit na. Pag hindi ito naintindihan ng ating kapulisan at ng ating kasundaluhan, doon po tayo papunta. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Kasi yung iba, natahimik lang. Visit na po. Ang dami pong tumatawag sa akin. Putang ina ka, palaganan natin yan. Sabi ko, wag, may tamang pagkakataon dyan. Exert pa natin lahat ng effort. Maging pasensyoso pa tayo. Dagdagan pa natin ng dasal. Baka pakinggan tayo ng Supreme Court. Hindi pa panahon. Ganun na lang sinasagot ko. Kung ako si Raulo lang, sige. Alam ko naman may kakampi kami sa kapulisan eh. Alam ko yan. Maraming tumatawag sa atin. May kakampi tayo sa kasundaluhan. Tabla-tabla lang ang labanan. Mag-isip-isip po tayo. Hanggat meron pa tayong natitirang sanity, katinuan sa isipan, exert pa natin lahat ng pwede nating gawin. At ang winning action natin, magsama-sama tayo sa kalsada para makita ni BBM sino yung marami sa kalsada na yan. Ang dami na yan ah. Mahal na Pangulo, incoming President, ayan po yung ayaw magpabakuna. O anong sabi niya nung in-interview siya ni Boy Abunda? Nung in-interview siya ng ibang sa mainstream media, huwag daw pilitin. Huwag pilitin yung ayaw magpabakuna. Para daw yung na-ospital ka, tapos ayaw mo na sa ospital, gusto mo nang lumabas, hindi ka pwedeng i-hostage sa loob ng ospital. Yun ang explanation ni BBM eh. Magpakita tayo ng marami. Mahal na Pangulo, incoming President, ito po kami, 1 milyon kami. Ayaw po namin magpabakuna. Respeto niyo po yung aming karapatan. At kanya-kanya po ng gamot kung ano yung gusto naming gamot. Kung gusto namin yung gamot ng kabayo, ay wala kayong pakialam. Kung gusto namin maglason sa sarili namin, wala rin kayong pakialam. Wala kayong sagutin. Ganun po ang labanan. Bakit sinasabi nating sumusobra na ang DOH, yung FDA na yan? Pati ivermectin ngayon, pinatigil na nila ang study. Mga hinayo pa kayo. Napakasarap sipsipin ang utak nyo. Napakasarap dukutin ang puso nyo. So may natitira pa pong katinuan sa ating isipan. May natitira pa pong kahinanguhan. Ibig sabihin mahinahon. Mahinahon pa tayo. May natitira pa po tayong sanity sa pakikipaglaban na ito. Ang kailangan lang po para manalo tayo ng payapa, magsama-sama tayo sa kalsada. Pakita tayo ng numbers. Doon po tayo mananalo. Yan pong pagpapail natin sa Supreme Court, parte lang po yan. Part and parcel ng ating pakikibaka. Pero hindi po yan ang winning action. Patagalin nila dyan, talo tayo. Ulitin ko, patagalin nila sa Supreme Court, talo tayo. Bakit? Idediretso na naman nila yung bakunahan na yun. Mananakot na naman sila. Manloloko na naman sila, manliling lang na naman sila, manggigipit na naman sila. So mabilis, kita-kita tayo. March 26, Supreme Court. Anong gagawin natin? Hintayin natin yung sinabmit ng CCH, yung sinabmit ng CDCPH, nila Attorney Lat, Attorney Sugilon, Attorney Ting. Hintayin natin doon. Sabihin natin, ibagsak nyo na yan, yung resolution. Ang daming nagpapabakuna, naloloko pa. Ibagsak nyo na yan para may choice naman kami. Para sa aming kalusugan at sa nag-iisang buhay na meron kami. Yun lang po.
Masama ba yan? Magsama-sama tayo sa Supreme Court. Yan ang sinisigaw natin. At ibigay na yung ating kalayaan na mamili pagdating sa kalusugan natin at yung kalayaan natin na mabuhay. Yung po ba is paglaban sa gobyerno yun? Pagre-rebelde ba yun? Yun nakaangkla sa ating konstitusyon at sa mga batas na meron tayo. So bago tayo magtapos, baka may importante kayong comment rito, masagot na natin or tanong. Salamat, Wahi. Salamat. Dalagang Tigowang. Kap, meron na naman daw darating na sus, paulit-ulit na po yan. Huwag yun ang abangan. Wally, yan tama ka. Panindigan ang kailangan. Yan, galing kay Gilinogo Henry. Sa bansang Canada. Ayan Sa bansang Canada nga, Captain Ray, walang tigil ang Truckers Freedom Fighters. So di lang pinabalita sa mainstream media. Pero lumalabas sila. Maaring nag-file na sila ng kaso sa korte nila. Pero lumalabas sila. Lahat ng bansa ganyan Tayo lang ang nabilog yung utak, hindi natin alam. Ngayon tapos na tayong magamit sa eleksyon, ito binabalik na naman nila, gagawin na naman tayong parang sisiw. Maylin, magpaulit-ulit ka bang basahin ko kay Maylin marami kasing parehas ni Maylin Sana po mawala na tong visit na virus na to, sana makabalik na sa normal. Hindi tayo makakabalik sa normal, Mayrin, hanggat hindi tayo lumalabas sa kalsada at nagsasabi, itigil nyo na yan, bakuna na yan. Kay Brother Alejandro Alcoriza, tama po yan, sir, from Negros Occidental, Visayas, Region 6, sir. Kasama po ako ni Brother Alog, Renato. Kumusta kay Brother Alog? Pakikumusta nyo ako. At kung may time ako, iikot pa ako dyan. Baka makapunta ako dyan sa Negros. Nandyan ako nung nakaraang buwan bago mag-eleksyon. Nasa Negros ako. Nandyan kami sa San Carlos. So pakikumusta ako kay Brother Alog. Kumusta kayo? May mensahe ko rin siya. Ingat kayo dyan, Brother Alejandro. Kay Brother Joe Palmares, hindi tumitigil ang mga elitistang kabal sa kapaplano kung ano ang iba pang demonic sa gawain. Preparado nga ito, kaya pag nagtulog-tulugan lang ang iba nating mga kababayan at sunod-sunod na hindi tayo lalaban, manindigan tuloy pa rin panlolo. Tama. Hindi matitigil to. 1 milyon tayo sa kalsada tapos ang boxing. At magpadami pa tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun lang kasimple yan. Matagal na tayong nananawagan Ewan ko, hindi natin maintindihan. Pag naipanalo natin ang laban, sino nakinabang? Yung mga mahal natin sa buhay, na iligtas natin yung buhay nila, yung nag-iisang buhay nila. Wahi. Kaya lang, patid, yung mga kawawang kapatid natin, hindi mapaliwanagan. Ano yan? Alam nilang may mali, takot. Yan lang yan. Alam nilang may mali, takot silang makipaglaban. Pikit mata, sige na lang. Hintayin na lang natin kung anong kakahinatnan. Baka bumalik pa tayo sa normal. Ayan yung mga kaisipan ng iba. Ayaw lumabas sa comfort zone nila. Brother Alejandro, sinagot ko na yung tanong mo na yung kanina. So anong dapat gawin, sir, para matigil na yung bis na box? Lumabas sa kalsada, magparami. At sabihin, kami yung ayaw sa bakuna na yan, tapos ang boxing. Makinig sila o hindi, susuportahan tayo ng ating mga military. Marami rin sa kanila ayaw magpabakuna sa kapulisan. Nakaranas na sila ng adverse effect Ayaw nila magpa-booster. Marami sa atin tumatawag.
Dokumentado naman lahat yan. Linogo Henry, masaklap-kap na rin mga kabals gumastos ng salapi para makaupo ang mga tutan nila sa government. Mga yan nag-push ng kawalang hiya nila. Yung upugad ng mga kabals. Yung mga yan, Brother Glenn, matatapos yan sa kalsada tayo. Magparami tayo. Walang magagawa yung mga yan. Numbers ang usapan. By the numbers. Kahit saan labanan. Pero lang sa nuclear na gera. Ayan o. Ang dami na niyan na wahi. Hindi kaya bakunado kaibigan ko. Parami yan, Sus Maria Josep. Yung pamilya na nagsabi, dati malakas yung kapamilya nila nang nabakunahan ng hina namatay. Yung ba fake news? At saka may umamin na eh. Dating nagtatrabaho sa Facebook, umamin na eh. Kapag binabatikos yung bakuna, binuburan nila. Juan, sop-sop, nakakatakot. Ay talagang pag di tayo lumaban, matakot na kayo. Ayan o, Ramos Cuenca Diopel. Ewan kasi sa mga ibang Pilipino. Gusto lang ata mag-antay lang sa kung sino ang lalaban. Takot lumaban tapos magrereklamo sa social media. Nadali mo. Brother Ramos Cuenca Diopel. Brother Jofel, nadali mo. You hit the nail right on its head. Mag-aantay lang kung sino ang lalaban. Takot lumaban tapos panay reklamo sa social media. Nadali mo. Ang dami niyan, Sus Maria Josep. Ang mga pulis natin, paliwanagan mo ng maayos, maintindihan nila. Nakakaunawa naman yung mga yan. Ganun rin ang kasundaluhan. Sus Maria Josep. Pag hindi nyo inassert yung right ninyo, mananatili tayong ganito. Gusto na rin nila magparami tayo sa kalsada, sa totoo lang. Gusto na ng kapulisan, gusto ng kasundaluhan natin, magparami na tayo sa kalsada. Inuulit-ulit, isang taong ko nang inuulit sa inyo yan. Ayaw nyo maniwala. Nandiyan pa rin kayo, sum sa social media. Bigay ng punto de vista, palitan ng paulit-ulit na cut and paste galing sa mga ibang sources. Paulit-ulit na yan. May mali na nangyayari. Andito si Bill Gates, may pinaplano. Sus Maria Josep, tigilan na natin yan. Walang katapusan yan. Alam na nating may mali, period. Lumabas tayo sa kalsada, itama natin. Alam na mga nakaupo sa gobyerno, inupo natin may mali. Kaya ayaw tayong kausapin. Alam na mga pulis may mali. Alam na mga kasundaluhan may mali. Paulit-ulit natin sinasabi, maraming mali. Lumabas tayo sa kalsada, tapos ang boxing. Jay. Kapre, tulog pa po sila. Di pa rin sila nagigising sa katotohanan. Nagpakabulag at nagpakabingi. Ay, condolence sa kanila. Yun lang masasabi natin. Condolence. Danilo Barcibal, kailangan na magising ang ating mga kapulisan at mga military. Dahil sa mga nangyayari sa ngayon, suportado po namin kayo. Gising na! Gising na yung ating kapulisan, mga military. Gising na! Hindi lang sila pwedeng manguna. Kailangan sambayanan ang magsulong. Kasi bakit? Tayo yung gobyerno, sambayanan eh. Anyway, kasama naman yung mga pamilya ng pulis at sundalo natin. Kasama natin sila. Tayo po yung gobyerno. Sa atin nagmumula, nananahanan nagmumula ang authority ng gobyerno. May otoridad tayo. May authority tayo. Alam ng kapulisan yan, alam ng kasundaluhan. Kailangan lang tayo magsimula, hindi sila. Gising na po sila. At busit na rin sila sa nangyayari. Boyet Bingano, sa tingin ko po yung di bakunado ay tahimik lang pero pag nakanti yan, doon natin, ang tagal na. Ang tagal na natin kinakanti eh. Kaya ano pa bang pagkanti ang kailangan natin? Ang abangan nyo, kahit yung mga bakunado, susuporta sa atin.
dahil ayaw na nila magpa-booster. Yan po ang katotohanan. So hindi na po natin habaan at alam ko hating gabi na magpapahinga na kayo. Pinaalala ko lang sa inyo yung otoridad na meron tayo, yung authority na meron tayo. Natatakot kayo, wala naman dapat katakutan. Sinong kinakatakutan? Yung pulis sa checkpoint. Sinong kinakatakutan yung kasundaluhan? Kakampi natin sila lahat. Magising na tayo, sambayan ng Pilipino. At ang challenge ko sa inyo, tigilan nyo na yung social media. Ako yung nagtsatsaga lang mag-live kasi ang daming tanong Nag-shutdown na nga yung messenger ko. Hindi na siya nag-o-auto lumalabas yung mga message. Kailangan i-type mo yung pangalan para makita mo kung may message yung kaibigan mo o wala. Paulit-ulit na yung sinasabi natin sa social media. Cut and paste. May Omicron, alam na natin. May susunod pa sa Omicron. May susunod. Pinakahuli niyan, hantavirus. Paulit-ulit na yan. Alam nating may mali. Paulit-ulit na yan. Alam natin yung ginagawa ni Bill Gates. Alam natin yung mga chips na yan. Alam natin yung mga graphene oxide na yan. Alam na natin lahat yan. Paulit-ulit tayo sa social media. Halina kayo. March 26, harap ng Supreme Court. Anong gagawin natin? Aba, hintayin namin yung resolution ninyo. Ang tagal-tagal naman. O kung hindi sila magkukonbin dyan, ang Supreme Court po ganito. May nagsabi sa akin. Sino nagsabi sa atin? Nagtatrabaho sa Supreme Court. Ilang taon na siya nagtatrabaho sa Supreme Court? Matagal na. Mga 20 taon, mahigit. Ang Supreme Court, pagka mayroong immediate concern or kailangang aksyon na nila, nagkukonbin po yan through some conference. Pagka may majority, may quorum, ibig sabihin majority ng maestrado natin, mga nasa Supreme Court na justices, nagkukonbin yan some conference. At kahit hating gabi, magkukonbin yan pag kailangan nilang resolbahin ang isang issue. Ganyan po yan. Wala pong holiday sa kanila. Lalo na may concern ng sambayan ng Pilipino. Doon po tayo pumunta, yun ang tama. At sila magsabi kung mali yung People's Initiative, kung mali yung sinisigaw natin, hindi ba siya nakaangkla sa batas, ay sila magsabi. Bakit? Sila ang kataas-taasang hukuman ng bansa natin. Kaya doon tayo, hintayin natin, tulong na natin. Ito yung tulong natin sa CCH, sa CDCPH, sa mga abogado, doctors na nag-file doon sa Supreme Court. Hintayin na natin, di tayo aalis ron hanggang wala silang resolution. Huwag tayong umalis para matapos na ito. Tapos yung ayaw magpabakuna, sumama ron. Sabihin natin, kami yung ayaw magpabakuna. Sabihin nila na, baka magkahawan. Meron po kaming iniinom, ivermectin. Sabihin nyo man pangkabayo yan, ay naniniwala kami dyan. May dala kaming oregano, may dala kaming luya, may dala kami dito kahit ano. Pagka na-infect kami, namatay kami, problema na ng sarili namin yun. Hindi nyo na problema yun. Yan po ang ating isisigaw. Ang ating karapatan na mamili at ang ating karapatan na mabuhay. Sa atin nananahanan at nagmumula ang authority ng gobyerno, dun, ng mga inupo natin. Sa atin dapat sila humahatak ng otoridad. Kumukuha bago nila ipatupad. Hindi nila tayo kinukonsulta, pinapatay nila tayo. Patayan ito Sa totoo lang. Tayo mo mananatiling patayin na lang nila. Aba hindi. Lalaban rin tayo ng patayan. At marami na tayo. Silent lang yung iba. Kakampi sa kapulisan, marami. Kakampi sa kasundaluhan, marami. Huwag kayong matakot. Kakampi natin sila. Alam ng kapulisan ang nangyayari. Alam ng kasundaluhan ang nangyayari. Tahimik lang sila. Hinihintay lang nila galaw ng sambayanan. Yan po ang katotohanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Natapos ang isang araw at nagampanan na naman natin ang gusto niyang ating trabahuhin, ang ating tapusin nang naayon sa kanyang kagustuhan. At pagdilat po ng mga mata natin bukas, agad-agad magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan pa tayo ng isang buhay. Pinadilat pa ang ating mga mata para gampanan pa ng isang araw ang kanyang mga kagustuhan. Maraming salamat sa inyo. Ako po'y hindi nagagalit kahit kanino man, kahit sa mga basher. Karapatan niyo po yan. Nagagalit po ako doon sa mga sinasabi niyo kasi ang lalabnaw. Yun po ang katotohanan. Karapatan po ng bawat isa yung mamili. Karapatan ng bawat isa magsalita. Pero piliin niyo yung mga salitang binibitawan niyo kasi nakikita na babasa, takot kayo. Yung takot niyo nanggagaling sa doubt ninyo. At yung pride ninyo, gano'n rin ang pinanggagalingan, doubt. At tanggalin na natin lahat yan, kapit kamay sa March 26.
magkita-kita tayo sa Supreme Court hapon, 1:00. Doon po tayo manawagan. At ipakita natin kay BBM, incoming president, marami tayo, irespeto niya yung kagustuhan natin na mamili para sa kalusugan natin at yung ating karapatan para mabuhay. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.